Ay mga kababayan, ako hindi ko lang tumatiis dahil sa isa pong dating journalist at isang kongresista, tila nagpapakalat po ng fake news. O sabihin natin, disinformation na may kaugnayan dito po sa impeachment trial diyan po sa Senado. Kasi binabanggit ho nito na ang katwiran, bakit hindi raw po makapag-umpisa ng impeachment trial ang Senado samantalang nakakapagsagawa naman ng hearing ang mga senador. Napakalayo nito mga kababayan. Ito po ay malinaw na fake news or disinformation. Ito po ay panliling lang sa tao mga kababayan. Siguro ay para po sa kaalaman ng ating mga listeners, ng ating mga viewers, ito hong fake news or information disorder is false or misleading information. Ito ibig sabihin niyan. At siguro mas maganda ay ito. Sa bagay, tinignan natin misinformation and disinformation. Pero mas maliwanag ho, ito hong binabanggit ay disinformation na kung saan ay mali po yung ipinapakalat na mga impormasyon. Kasi ang sinasabi ho, nako, bakit ito, no, itong mga senador nakakapag-hearing. Pero bakit hindi nila maumpisahan yung impeachment trial magkaiba yung paglilitis sa hearing? Alam niyo sa hearing, siguro napapanood nyo naman, ito, yung kay Senator Amy Marcos, ilang senador lang ba sila nandun? Yung pangalawang hearing, 3 lang ho sila ron eh. Ngayon, ang nandun po ay si Senator Amy Marcos, si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Ronald Bato de la Rosa. 3 lang ho sila nandun. Tapos, nasa online, ito pong si Senator Bongo. So, hindi mo pwede ipagkumpara sa impeachment trial at itong sa isang Senate committee hearing. Kasi ang impeachment trial, kinakailangan talagang mayorya, lahat ho kayo ng mga senador nandun. At dapat ho nakasesyon ang 2 kapulungan ng Kongreso. Nakareseso sila ngayon eh. 'Di ba? Dahil sa meron pong isinasagawang kampanya at mag-i-election po tayo. So siguro maganda pakinggan nyo ho ito Kasi hindi ko lang humatiis, nadaanan ko lang ho ito Pero ako bilang napakatagal ko na hong mamahayag, broadcaster, nag-cover ho ako sa mababang kapulungan ng Kongreso. Diyan po sa Senado. Sa Malacanang, napakatagal ko rin ho at naging presidente rin ho ako ng Malacanang Press Corps. So, hindi po dapat ito, panoorin po ninyo at pakinggan nyo yung disinformation na sinasabi na ipinagkukumpara ang impeachment trial dito po sa Senate hearing. Ito ho. Kung ang dahilan ng mga senador daw ay hindi sila makapag-quorum dahil meron silang kani-kanilang pinagkakabalahan at yung iba tumatakbo for re-election. Pero nakakapag-hearing naman sila during the recess. In particular, si Senator Amy Marcos, nakapag-hearing siya at merong pagsusunod patungkol dun sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Interpol at nadala sa ICC. Ano pong tingin niya ron? Ayaw mag-impeachment trial during recess pero nakakapag-hearing naman po. That's why we felt a little frustrated, no? Na in spite of our position that we conduct the impeachment hearing earlier, naging very firm ang ating Senate President about the timeline, which he shared to the public already, no? Lalo kaming na-frustrate nung nakita na namin na may mga hearings na nagaganap sa Senate. You're right. Kung nakakapag-hearing sila, how come that they could not proceed with convening the impeachment court so we can start with the impeachment hearing, no? This is the reason also, Christian, why we were prompted to file the motion for issuance of writ of summons, no? Kasi nakita ng sambayan ng Pilipino na kaya naman pala ng Senado mag-conduct ng hearing during this campaign period. Nagbaka sakali tayo na baka tayo pagbibigyan na mag-issue na ng summons so the Vice President can file her answer
and perhaps we can proceed with the impeachment hearing. But apparently, I have not received any official information about the response of the Senate to our motion, no? In spite of our frustration, Christian, no? We are cognizant of the fact that there's only one impeachment court, and that is the Senate. Kung hindi nila tayo pagbibigyan, I believe wala tayong choice but to submit to the timeline which the Senate President already shared to the public. And that is to convene on June 2, which is after the 2025 election. Okay. So, maliwanag ho yan mga kababayan, no? At parang nawala bilib ko rito kasi, di ba, binabanggit ko, napaka talinong congressman o congresswoman. Itong si Luistro at abogada, di ba? Pero parang mali ho itong binabanggit nila na ipinagkukumpara yung Senate hearing sa impeachment trial. Sa impeachment trial, mga kababayan, kinakailangan mag-convene muna at sa panahon po ng session, kasi ako, nag-cover na rin ako sa impeachment noon kay dating Pangulong Joseph Estrada. At iba pang mga opisyal no, na nasalang ho sa impeachment. Ay kinakailangan, panahon po ng session, may session ho, yung dalawang kapulungan ng Kongreso. Tapos, kapag na-impeach ang isang opisyal, halimbawa kay Erap dati, in-impeach yan, speaker, no, Manny Villar, tapos dinala po sa Senado. Tapos yung articles of impeachment na galing po sa mababang kapulungan, binasa po sa session. Kailangan babasahin sa session eh. Tapos, bubuo na. Magkukonvene na yung impeachment trial, tapos mag-usap na sila yung kung ano yung mga panuntunan. Ganun po yun. Tapos, ngayon ho iba eh. Kasi pagka tapos ho na ma-impeach diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, ito pong si VP Sara, dinala po sa sa Senado. Pero papatapos na po ang sesyon eh. Tapos nag-adjourn na po ang Senado na hindi po nabasa yung articles of impeachment. So wala nangyari. So ngayon, nag-resist na ho ang dalawang kapulungan ng Kongreso, nagkakampanya ho ang marami, kalahati po sa Senado na nangampanya. Ganyan ho. Pero yung Senate hearing, kahit dalawa lang ho kayo na mag-hearing, pwede ho. Kahit dyan sa Kamara, ganun din ho eh. Yun lang ho, na gusto ko lang hulinawin. Kasi parang, alam nyo, yung mali, talagang parang gusto niya lang gawin tama. Hindi ba pwede ikumpara yung Senate hearing sa impeachment trial? At mismong si Senate President Chis Escudero nagsabi, hindi, June 2 tayo. Kasi pagkatapos ng eleksyon, alam niyo kung mag-impeachment trial din siyempre baka hindi rin sila makakabuo ng quorum marami po nangangampanya di po ba, na mga senador, kalahati nga ho, di ba? 7 ho ang re-electionist Tapos yung 5 ay gagraduate na ho. At papalit ho iba mga kandidato, di ba? So yun lang ho mga kababayan, hindi ko lang po natiis kasi nadaan ko, napanood ko Hindi naman ako nag-subscribe dito kay Christian Esguerra Pero yung kanyang tanong na ganon, tapos sinang-ayunan ni Congresswoman Luistro, sabi ko, parang maliho ito Ako, aaminin ko, mas matalino sa akin ito pong si Christian Esguerra at si Congresswoman Luistro. Pero yung aking pagkakaalam po, magkaiba ho ang Senate hearing kaysa impeachment trial, yung paglilitis. Kasi sa Senate hearing, yung chairman ng komite, tapos may isang miyembro, pwede nang tatakbo. Mga kababayan. Pero sa impeachment trial, hindi pa pwedeng isa lang, Senate President lang, o ilan lang sila, 5. Kailangan may quorum. So, yun lang po mga kababayan. At wala ho tayo kung matutuloy man yan o hindi yung impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte. Pero hindi natin i-discuss, no? At pagtatalunan kung dapat ba siya ma-impeach o malitis o ano man. Ito lang ho, binabagit natin, no? Huwag po ninyong ikukumpara yung Senate hearing at impeachment trial, magkaiba po ito. So, yun lang ho, para sa kaalaman din po ng ating mga listeners, ng ating mga viewers, kasi parang masyadong atat ho, di ba, sa impeachment trial. Kung talagang guilty, di magigilty, di sa June 2, pagbalik ho ng sesyon ng Kongreso, yun ho, iratsada nyo na ho yan, mga kababayan. Basta at least, talagang yun po yung nasa panuntunan, di po ba?
Yun lang ho mga kababayan. At kasi sabi lagi ng ng Malacanang, oy, bawal tayo sa fake news dapat parusahan yung nagpapakalat ng fake news. Ito, fake news po ito disinformation. Senate hearing, ikukumpara mo, pinagpaparehas mo sa impeachment trial, mali po ito. Ulitin ko, mas matalino sa akin yan si Christian at si Congresswoman Luis Ro, pero ako, ito po aking pananaw at ilalaban ko ito na tama ako na hindi magkapareho yung Senate hearing at impeachment trial. Maraming salamat po mga kababayan sa mga hindi po nakakapag-subscribe. Subscribe na po kayo, i-like at i-share yung ating YouTube channel para lagi kayo updated sa mga issue na mga pinag-uusapan dito po sa ating bansa. Ulitin ko yung kaso ni dating Pangulong Duterte, yung kay BP Sara, yung sa kanyang impeachment trial, yung mga kabalbalan po ng mga opisyal ng gobyerno. Yan, lagi ho natin pag-uusapan. Maraming salamat po muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.